Bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayo MOU or Memorandum of Understanding? Tapos na po ang kawalangyaan at pang-aabuso ng mga empleyado o individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Anong rentoon? Kundi nyo pa naman binobola yung taong bayan. Wala naman kayong titulo sa condominium. Paano magiging rentoon yun? Sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapag-perwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, uli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-acetilin ko yan. Bakit? Ang taong bayan walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya hinagpis nila sa loobin nila. Parang wala ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya I hope we are very clear about this Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And mind you, Konseho ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayo MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-sumasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado nang abusado ang mga ilang individual. Bagay, kumisan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin. Ang langaw, pag tumutong sa ibabaw ng kalabaw, ang pagramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, sa kalabaw. Sa ating mga negosyante, welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence-building measures that will convince the businesses, big and small, will invest in City of Manila. Para pumasok sila, natagan po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Hindi natin gawing mas epektibo ang IWOS, Electronic Business One-Stop Shop. Let us demonstrate through deeds, not words, through actual service, not posters on the wall. But there is indeed ease of doing business in the City of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pang-aabuso ng mga empleyado o individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Hirap kasi pagka nag-a-apply ka ng business permit, yung suning-suning. Now let's go back to our taxpayer. And I appeal before this chamber, this council, and I appeal to you through the leadership of our Vice Mayor, Chia Chesa. I am now submitting before you today a general tax amnesty for the people of Manila. Bakit po?
ginawa po sila ng makahanap. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng makahanap? Ang baka, ginagatasan. Mas gusto nilang mali ang taxpayer para patuloy na madala sila sa farm. And that will stop. We have to give ease. There is economic struggle or challenges in the world, not only in our country, but in the world. Same as that came also in our city of Manila. Bibigyan natin sila ng bagong simula. Maswerte sila. Magsisimula sila ng zero. Ako, magsisimula ng negative 11 billion. Kaya, Madam Vice Mayor, I hope through your leadership, we pass this measure to ease experience for yung mga dinaranas ng mga kababayan. Tungkol naman sa basura, may 2,000 metric tons ang nahakot nating basura kahapon. Kung maintindihan sila. Nandiyan ang truck, nandiyan ang DPS, may kontrata ka. At hindi hinakot yung basura. Inuna niyo pa yung pasensyo. Ang sasarap ng buhay habang kami dito, hinahakot namin ang basura. Dapat yung hinakot 3 weeks ago, 2 weeks ago. Nasaan kayo? Nasa Manila Hotel, nagla-lunch. Ang sarap ng buhay ninyo. Totoo. Real talk lang tayo. Wala namang siraan dito eh. Bakit? Wala namang halalan ngayon. Nagdesisyon ng tao ba yan? 2,000 metric tons nahakot natin sa basura simula kahapon ng alas 2. Salamat sa Lionel. Salamat sa Lionel Waste Management. Nakalibre tayo kahapon, walang bayan. Salamat sa DPS. Salamat sa MDRRMO. Salamat sa City Engineering. Salamat sa MTPB. Bagamat ilang minuto pa lang kaming nagsisimula. Because, as you all know, di naman kami bago sa gobyernong ito. It's like riding a bicycle. Muscle memory. And same thing, I have to give credit where it's due to the Metro Manila Development Authority to help us ease the pain and suffering and threat to help of our people. 3 linggo, 4 na bilhin. Wala man lang nag-privilege speech dito. Wala man lang isa sa inyo nagtaguyod ng boses ng inyong nare-representang district. But that is water under the bridge. We are about to resolve it, and I hope you will help me. Help me clean the city. Face the garbage crisis. Iiwas natin sa imminent danger ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga lolo't lola, mga taong may sakit. At maraming salamat kayo sa mga barangay chairman na tumugon, sa mamamayan na pinakiusapan ko, huwag muna nilang ilabas yung basura nila hanggang hindi ko nakakalawin yung tambak na smoke mountain sa bawat kanto at avenida. At least sa District 1, you can honestly say, you can compare it to other districts. Yung buong Arden, Isbuan ng Manila, ngayon po, wala na kayo halos makitang basura sa Arden, lungsod, Manila. Kaya, again, ilang Vice Mayor, dahil dito, ipinapadukala po sa Sangguniang Panglusod na kagad at tulong upang itiklara ang state of public health emergency due to imminent threat to public health caused by failure to collect garbage in the city. Ito ay isang paraan upang pagkalooban ng inyong lingkod ng emergency power upang kaagad na mahakot mga tambak-tambak, bundok-bundok na basura mula sa napakaraming kalsada. Kahapon po, libre ang Lionel. Pero hindi po araw-araw Pasko.
And we have to accept the fact that we must act. In the next few months, we will launch medium-term comprehensive development strategy to make Manila great again. Here are some conceptual themes of the comprehensive development strategy. Una, Manila City Drainage Master Plan. Layunin natin solusyonan ang problema sa baha at ayusin ang water management sa buong lungsod bilang tagahanda sa hamon ng pabago-bagong klima at makabagong panahon. Pangalawa, Manila City Underground Cabling Project. Pangatlo, Cohesive Urban Environment for Public Spaces Project. Pangapat, Public Transport Improvement Plan. Panlima, Transit-Oriented Development. Panganim, Manila Smart City Initiative. Pangpito, Disaster Resilient Project. Pangwalo, Preservation of Cultural Heritage and Identity of Manila Project. At ang pinakamalapit sa puso ko, we will continue to build roads. We will continue to build houses. We will continue to bring back dignity to every families in the city of Manila. The in-city vertical housing program will continue. And of course, the development of our school buildings, kabilang na sa short term ng Make Manila Great Again Development Strategy ay ang mga sumusunod. Construction of 15-story Pinondong-Pinyong pool. Ito ay isang in-city vertical housing na magbibigay ng ligtas at abot tayo. Ano nga pala? Anong rent-to-own yung sinasabi ninyo sa housing? Do you really have no idea the economic capacity of a family in the city? Are you blinded or something? Or you really don't have an idea ano ang kakayanan ng isang pamilyang mahirap na magbayad ng 10,000 at 14,000? Pangalawa, sige, maaaring alam nyo na. Maaaring kamisabi nyo. Anong rent-to-own? Kundi nyo pa naman binobola yung taong bayan. Wala naman kayong titulo sa condominium. Paano magiging rent-to-own yun? How can it be rent-to-own? Did you see individual title? Have you approved before this chamber of the subdivision plan of that condominium? Mambubola lang kayo, mambubudol pa kayo. Hindi po totoo yun. Bakit? Yung programa ko ngayon, iisa lang ang titulo, yung lupa. Because it was not designed that way. It was designed to uplift, to bring back dignity to those families living in the city of Manila who cannot afford even an apartment dahil mahal. But, as I have said, I have directed our secretary to the mayor, Lieutenant Sarkar, to review all these things. Reconstruction, and this is my dream, and I thought you will continue this because I passed this before this chamber, before I left in 2022. Sa ating mga doktor, mga nurses, we produce good quality top-notch medical practitioners in the city of Manila through PLM. And now I will pursue it. I will pursue and help me build better space, more space.